Magandang araw sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay magbibigay po tayo ng update dito sa nagaganap na Miss Cosmo International sa Vietnam, na kung saan isumalang na po yung ating pambato na si Atisa Manalo. In this video ay magbibigay tayo ng ating personal na opinion, ating final review dito sa kanyang naging preliminary round performance. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So kanina po is eksaktong 9 PM po nag-start itong competition dito sa Vietnam, itong Miss Cosmo International. At napag-alaman pala natin mga kapolitika na 36 hours lang kasi papalit-palit sila ng venue dahil nga doon sa mga technicalities problem na na-encounter ng nasabing kompetisyon. Okay, so 36 hours lang, but masasabi natin yung ating review rin dito sa kanyang naging production, yung background is masasabi natin na talagang pwede na. Okay, at knowing na ito yung first time na ginanap itong Miss Cosmo International ay kung mapapanatili nila yung kanilang integrity ay doon na papunta itong Miss Cosmo sa mga malalakihang beauty pageants sa hinaharap. Okay, so maganda yung naging background nila. So dito naman tayo sa ating naging pambato na si Atisa Manalo, kasi marami ang mga Pinoy na satisfied dito sa kanyang naging performance. Medyo hati itong naging opinion at mga naging komento ng ating mga Filipino netizen, kasi alam na mo naman ang mga Pinoy, naghahanap talaga sila ng medyo pasabog na performance dito kay Atisa. Okay, so knowing kagaling niya pa lang po sa injury at ang sinasabi nga doon sa closed door interview ni Atisa ay naka-wheelchair pa itong ating kandidata. Okay, so ngayon is itong meron kasi mga nagsabi doon bakit ang bilis daw ni Atisa doon at yung gown niya hindi nagustuhan ng mga Pinoy. Meron yung mga nagsasabi na naghahanap sila ng medyo pasabog na gown ni Atisa. Okay, so dito is meron ring mga nagsasabi na parang vibes daw ni Pauline Amilings itong kanyang naging gown, which is hindi nga fit dito sa kanya. Okay, so doon sa paglabas ni Atisa dito sa sa evening gown competition sa preliminary round ay talagang hiyawan yung mga Vietnamese. At meron pa nga tayong nakita doon mga kapolitika na hawak-hawak ng Vietnamese yung flag ng Pilipinas itong ating pambato na si Atisa Manalo. So na-report natin at na-mention natin dito sa ating YouTube channel na maraming mga Vietnamese ang gusto at natipuhan itong si Atisa Manalo, and in fact meron nga mga Vietnamese beauty pageant expert na kung saan is itong si Atisa ay paborito siya, at merong mga nagsasabi na ang opinion nila doon ay kasama sa top 5 itong si Atisa. Okay, so sila po ang nagsabi, base lang po yun sa ating mga nakalap at mga nababasa dito online. Okay, so baka mapasama daw itong si Atisa dito sa top 5 kasi nagustuhan daw ng mga Vietnamese itong kanyang attitude at yung kanyang character dito sa mga kasamahan niya dito sa competition, yung mga kapwa niya kandidata, at the same time yung mga locals doon, kasi parang ito na rin ang naging trend dito ngayon sa mga beauty pageant na kung saan is hindi lang beauty and brain yung hinahanap ng mga judges, ay naghahanap rin po sila ng character. Okay, so inoobserbahan paano ba yung pakikisalamuha mo sa mga tao, sa mga locals at sa mga ng mga Vietnamese. Kumbaga pasok sa taste ng mga Vietnamese itong si Atisa. Okay, kasi nasabi na nga natin doon na even yung mga reporter ay talagang at yung mga camera ay nakatutok dito kay Atisa. But of course mga kapolitika is hindi po tayo nag-expect na siya talaga ang manalo. Magdedepende pa rin po yan dito sa kanyang final performance. Okay, kasi dito is preliminary round pa lang naman, kumbaga secured na yung top 10 placement ni Atisa. So pa rin yan, magdedepende pa rin yan doon sa kanyang performance, and then mag-advance sa final 5. Okay, so dito is makikita natin na kung saan is talagang maganda yung kanyang naging performance, kasi ang number 1 na pambato ni Atisa dito is yung kanyang face card. Okay, talagang yung paglabas niya mga kapolitika ay naghiyawan yung mga Vietnamese citizen doon at yung mga audience. At yung Vietnamese pa nga na may hawak-hawak na flag ay talagang binanggit yung pangalan ng ating bansa. So nakaka-proud po yun. So again, whether man dito mag-perform or hindi si Atisa dito sa preliminary round, ay sure naman napasok siya dito sa top 10 dahil nga doon sa butuhan
But of course, mas maganda pa rin na mag-perform siya dito or talagang merong first impression ang mga judges sa kanila kasi medyo mahigpit rin dito yung tunggalian, especially yung na-mention ko na yung mga Latina, yung sa New Zealand, yung Netherlands, yung sa Peru, sa Mexico, at yung mga nagtatanong pala kung saan si Miss Colombia is may sakit po ata itong si Colombia base doon sa nabasa natin sa mga comment section mga kapoltika kasi wala si Colombia dito sa preliminary round. So wala siya kasi meron siyang sakit at merong mga nagsabi na sa ospital pa daw nagpapagaling itong contestant ng Colombia. So nakakaawa naman kasi hindi siya nakasali dito sa preliminary round. But it's up to organization kung ano ang maging decision nila dito. But para sa atin mga kapolitika, itong si Atisa is sa overall na rating natin dito is may bibigay ko 8/10. Okay, yung magiging score ko dito sa ating pambato. At abangan natin pa rin yung mga kaganapan na update dito sa naganap na Miss Cosmo sa Vietnam. Kayo, ano ang inyong masasabi at ano dito sa naging performance ni Atisa? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.